Okay, thank you so much. Good afternoon, everyone. Well, in behalf of Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches, of Victory Fundamental Baptist Church and Missions, and of Living Water Baptist Churches here and abroad, at syempre pa, ang aking pong magandang asawa at magandang anak, binabati po namin kayo ng happy 38th anniversary. Purihin po ang Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang bawat isa, especially ang mga members ng church na ito. So, isang karangalan po, it is my honor, a great privilege to stand before you this afternoon to celebrate with you of the goodness of God. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Ano po? And this church can attest the goodness that God is really great, God is really wonderful, and it is great and a blessing to see all of my friend pastors na nandito po ngayon. So this time, dadako na po tayo sa ating pong mensahe at katulad po ng sinabi po ng inyong pastor at katulad rin po ng binigyan ko po ng emphasis sa inyo kanina, ang paniniwala ko po kasi higit sa sasabihin po namin, laging ang mas mahalaga po yung gustong sabihin ng Panginoon. That is the reason why I committed myself na every time natatayo po ako behind this pulpit, ang aking pong ipapangaral ay ang kanyang salita. At ngayon po, magbabasa po tayo ng ilang mga talata. At ito po magiging teksto po natin. This afternoon, as we celebrate the goodness of God, dito po sa church na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang mensahe na pinamagatan ko pong enjoy God's bounty and blessing as we enjoy generous giving. So atin pong i-enjoy ang kasaganahan ng Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon, habang ini-enjoy naman natin ang generous giving, ang ating pong bukas palad at galanting pagbibigay. Yan po ang isa sa trademark ng Metropolitan Bible Baptist Church. Kayo po undeniably ay maiko-consider na generous giving church at ipagpatuloy po natin yan. So, gusto kong sabihin na ang ating pong pag-aaralan ay paalala na lang at motivasyon na lang para ipagpatuloy po ang practice na kung tutusin, ginagawa na po ninyo. Ilang mga talata po ang nais kong bigyan natin ng pansin mula po sa iba't ibang aklat ng Biblia. Proverbs chapter 3, please. Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Malachi chapter 3, beginning verse number 8. Malachi chapter 3, beginning verse number 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. And ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and in offering. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Verse number 10 and 11. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing that shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. In the New Testament, I want to invite everyone to please open your Bible sa Luke chapter 6 and verse number 38. Luke chapter 6 and verse number 38. Give, and it shall be given you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Okay? Last passage po. 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9, beginning verse number 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully.
Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen? Verse number 8. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. So again, our message this afternoon, enjoy God's bounty and blessing as we enjoy our generous giving. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this wonderful day. Thank you for this celebration of your goodness and of your faithfulness, O God. We are here to listen to thy word, and may you challenge and encourage your people once again. Help me, Lord, and empower me. Fill me with your Holy Spirit. Use me as an instrument of your blessing, as a channel of your blessing to your beloved people here in this church. Thank you for the life of their pastor, ang kanyang family, at ang kabuuan po ng kapulungan ito, dakilang Diyos. Kasama na po ang mga outreaches na talagang on fire sa ministry, Heavenly Father. May you continue to bless this ministry. Patuloy po na palaguin mo po ang gawain ito na ipinagkatiwala mo po sa kanila. At sa bawat isa na nandirito, nawa patuloy naming i-enjoy ang kasaganahan mo. Patuloy po naming i-enjoy ang pagpapala mo, aming Panginoon. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang mabungang resulta ng aming pong pakikinig ng iyong banal na salita. Salamat po sa mga makalangit na awitin. Salamat po sa mga paalala ng awitin. Salamat po sa pagpapalakas mo sa bawat isa sa amin. O Diyos, minsan pa, niluluwalhati ka namin at pinagtitiwalaan. Kausapin mo po kami sa iyong kaparaanan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Well, isang bagay po ang gusto kong pasimulan sa mensaheng ito. Nang usapang masaganang pagpapala, kasaganaan at pagpapala ng Panginoon ay hindi nyo po maihiwalay sa usapan ng pagbibigay. Very clear in the Bible that in the design of God, in order for His people to be blessed and to enjoy His blessing, mga kapatid, obserbahan nyo po, yung mga pinili ko pong mga talata, yung pong naging leading po sa atin, tingnan nyo po kung paanong hindi nyo po basta mapaghihiwalay. Ang sabi po mga kapatid ng Proverbs 3, 9 and 10, malinaw na malinaw po yan. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Yan po ang usapan ng giving. Yung parangalan mo ang Diyos sa lahat ng iyong tinatangkilik. Malinaw po yan. Ang sabi ng verse number 10, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. So nandoon po yung magkaugnay lagi na sa usapang pagbibigay. Kaya sa mga miyembro ng church na ito, alam kong hindi ako mahihirapan because you have proven already that this message is true even in your life. Even in the testimony of this church. Amen? Doon po sa ating pinag-usapan, katulad po halimbawa, nung ang Diyos ay kanyang tipanan ng kanyang mga masasabi po nating tao, yung kanyang bayan. Malinaw po yan na sa Malakay chapter 3, hindi ba? Ang sabi po ng Panginoon sa bayan niya, will a man rob God? Yet ye have robbed me. And you say, wherein have we robbed thee? In tithes and in offering. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Kaya para po sa usapan na yung pong curse ay maputol, itinuro niya sa bayan niya, hey, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing that shall not be room enough to receive it. You see, blessing po ay laging nakaugnay sa usapan ng giving. Kaya kang pagpalain ng Diyos kahit wala kang gagawin. Kaya kang pagpalain ng Diyos kahit hindi mo, masabi natin, trabahuhin. Pero mga kapatid, dinisenyo ng Diyos na may bahagi po ang tao. Yan po ang usapang dapat na intindihan ng mga Kristiyano. Sa Luke chapter 6 and verse number 38, ang linaw-linaw po, give. Ano ang karugtong kaagad? And it shall be given you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Diba? Yan po ang sinabi po ng talata. At doon po sa 2 Corinthians chapter 9, niliwanag din po
But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And then, and God is able to make all grace abound toward you. Amen? So lagi po, doon pa lang pwede na tayo magtapos. Pwede po bang tapusin na natin, Pastor? Malinaw na po eh. Ang sabi po nila, alam nyo, sa mga Baptist, ang napapansin ko, wala silang mga healing. Wala raw healing sa Baptist. At ang isa sa sinasabi nila, wala raw pong casting out ng demons. Iniisip ko, wala ba talagang healing sa Baptist churches? Meron. Tuwing prayer meeting, panay ang healing ng bawat isa sa atin eh. Diba? Lahat ng healing po ninyo. Lahat ng healing ninyo. So may healing tayo. Yung ibang hindi naman umaatin, panay pa healing eh. Di po ba? May mga hindi nga umaatin ng prayer meeting, panay ang healing. Di po ba? So, may healing tayo. Mga kapatid, naniniwala tayo directly, we can come to God, we can pray to God, ang Diyos ang nagpapagaling. Amen? Ang hindi na po tayo naniniwala ngayon, yung mga divine healer, yung mga gagaling. Yung magpapagaling siya, mukhang may sakit eh, di po ba? Gagaling, lahat ng unil, karamdaman, gagaling. Pasamantalang parang siya ang may sakit. Ano po? Mga kapatid, ang gusto ko pong maging maliwanag sa inyo, lalong hindi totoo na sa Baptist walang casting out ng demons. Kukwento lang ako, Pastor, magkukwento lang ako. Meron pong isang mananampalataya nakabili ng isang malaking property. Kaya lang medyo luma na yung bahay. At ang image ng bahay na yon, haunted house. Naku, napakamura po. Kaya lapit siya kay Pastor, Pastor, may binibenta po doon. Ang laki po ng property. Kaya lang medyo luma na yung bahay. At ang problema, Pastor, ayon sa usap-usapan, haunted house daw po yon. Sabi ni Pastor, kapatid, Christian ka na, huwag kang papadala dyan. Anong haunted house? Mure, bilin mo na kagad. Oo nga po pala, no? Pastor, Christian na nga po pala tayo. So, sa madaling salita, binili po niya. Nung pagkabili niya, talagang excited siya. Kaso po, nung kinagabihan, nakaramdam siya ng kakaibang, totoo nga, may naramdaman siyang kakaibang espiritu. So, ang ibig sabihin, hindi siya nakatulog. Kaya kinabukasan, punta siya, Pastor, grabe, ang mura nga nung bili ko sa bahay. Pero aamin ako, Pastor, di po ako nakatulog. Sabi niya, bakit kapatid? Yun nga po, Pastor, totoong may espiritu po doon. Damang-dama ko po ang laban. Kaya hindi po ako nakatulog. Sabi niya, kapatid, sayang lang yung mga preaching ko sa'yo. Evil spirit, kantahan mo lang yan ng gospel song. Tapos yan. Ganun po ba, Pastor? Di ko naisip yun Mukhang nadaig ako nung, okay, sa madaling salita, umuwi. Pag uwi po, mga minamahal, pagdating nung ganun ding oras, haya na, naramdaman na naman niya. Pero sabi niya, this time, hindi na ako dapat matakot. Malinaw ang kampayo ni Pastor. Gospel song. Ako, pinili pa po yung matindi. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Kaso pag ganun, may nagtuloy. Would you be able a victory win? Tapos nung chorus, sumabay talaga sa kanya. There is power. Sabi niya, grabe tong evil spirit na to. Sinabayan pa ako. Sabi niya ganun. So, as usual, pag kami ganun sitwasyon, sino lalapitan? Si Pastor na naman. Pastor, alam niyo po, sinunod ko payo niyo eh. Talagang antindi po talaga nung evil spirit. Sinunod ko payo niyo. Pero ang problema, Pastor, sinabayan pa po akong kumanta. Ha? Sinabayan ka? Sabi niya, ba matindi ang spirit na yan Hindi ba Baptist yan? Matinding evil spirit siya na. Sabi niya, kapatid, siguro, the best thing that you can do, di ba, ma-attend ka naman ng Sunday school. May mga memory verses. May mga memory verses ka ba? Ayun po, Pastor. Meron po. Palagay ko naman. Pagka yan ay nagpadama pa sa'yo, talata na lang ang gamitin mo. Okay? Balik na naman tayo. Pareho ring oras.
naramdaman na naman niya. Panginoon, eto na naman po ito. Para bang gusto niya, ba't ba binili itong bahay na to? Pero, Word of God, ginamit na naman niya yung pinakamatindi. For God so loved the world. Ay, kabadong-kabado siya. For God so loved the world, that nainip yung evil spirit, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Grabe! Sabi niya, matindi to. Nagko-quote pa ng talata. Sabi nung kinukwentuhan, di naman totoo yan, evil spirit. Uy, gusto kong malaman nyo, si Satan mismo nagko-quote din ng mga talata, di po ba? Kaya nga, wag naman mas magaling pa siyang mag-memory verse sa inyo, mga minamahal. So hala na, sabi niya, kahit ano pa, sabihin ni Pastor, ibebenta ko na uli itong bahay na to, hindi ko kakayanin to. Isipin niyo, gospel song, sinabayan ako, talata, ako nakalimutan ko, siya tinuloy pa niya. Sabi ni Pastor, kapatid, huwag kang maging talunan. Binigyan lang naman kita ng ilang mga advice. Kung talagang medyo mabigat ang laban mo dyan, eto na lang ang sasabihin ko sa iyo, last try. Maglagay ka ng offering tray sa bahay mo. Maglagay ka ng offering basket sa bahay mo. Mga batid, alam niyo po ba, na sa lahat ng karanasan niya, yun ang pinakapayapang gabi para sa kanya. Na wala siyang kahit anong naramdaman. Yun lang pala ang solusyon, mga minamahal. Para pala yung, kasi alam niyo po, pagka po ang usapan ay ang pagbibigay, kapag ka po ang isang tao ay may masamang espiritu, ang pang-cast out yan, giving. Ipangaral mo ang giving, lalayas yan, mga batid. Huwag na yung may ganyan-ganyan ka pa, hindi malalayas yan. Yung iba nga pa ganyan-ganyan pa, hindi lalayas yan. Offering lang. Umuugong pa lang ang offering. Magsisimula yan sa bubulong-bulong muna yan, di ba? Hanggang sa, ano ba yan, may first na, may ganito pa, may ganito. Ayan, yan po. Hindi nyo sasabihin magandang espiritu o mabuting espiritu yan. Di po ba? Oho. Kasi kapag ka evil spirit, ang mangyayari, cast out. Pero kapag ka good spirit at inaral ang giving, cash out. Ayan. Cash out, mga kapatid. Pero kung ikaw, hindi ka pa rin nagbibigay, ang pakiramdam mo, outcast, mga kapatid. So kaya, mas magandang magbigay pansin po tayo dito. So ang usapan ng giving sa Bible, dito po, nakita natin yung first fruits giving, at saka yung increase. So doon po sa itinuturo po ng Bible, binigyan pansin po dito yung sa tithing, mga kapatid, sa offering, na dinidebate ng mga, ewan ko kung anong klaseng spirit, meron po yung mga nagdidebate tungkol sa mga tithes na yan, di ba? Sa isip-isip ko lang, yung 10% pinoproblema mo, samantalang yung 100%, walang kagatul-gatul na ibinigay ng Panginoon sa'yo, di ba? Ibig sabihin, bawat isa sa atin, yung 100% na meron tayo, sino ang kukontra na lahat ng yan? 100% ibinigay ng Diyos sa iyo. Opo. At doon sa 100%, tithes lang ang pinag-uusapan natin, nagkakatisuran pa tayo. Hindi kaya yun yung mga nasa haunted house na yun, mga kapatid? Yung spirito na yun? Di ba? So, kung sasabihin ng Panginoon na 90% sa Kanya, hindi ka pa rin papalagi. Bakit? Karapatan niya yan eh. Di ba? Karapatan niya yan. Kaya nga mga kapatid, isipin niyo mabuti. Halimbawa lang, ito pong dalawa, kasi ito pong mukhang big time dito sa ating pagtitipon ngayon eh. Nagkaterno pa eh. Halimbawa po, Pastor, 100% sa iyo manggagaling. Sabi mo sa kanya, kapatid, gusto kong ibigay sa iyo itong 100% na ito. Gusto ko sa ating relasyon, itong 100% na ito. Wala kang gagastusin, lahat sa akin manggagaling. Okay? Pero kapatid, yung 90%, i-enjoy mo. Pero yung 10%, ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Magrereklamo ba siya? Ano ka ba naman? Sa'yo galing yung 100%, ba't kailangan ibalik ka sa'yo yung 10%? Magrereklamo ba siya? Hindi. Napaka-gracious naman na kung tutuusin 100%. Kung halimbawa po, sinabi ni Pastor, 100%, akin lahat yan yung 90, ibigay mo sa akin. Papalag ka ba? May karapatan ka ba? Kung tutuusin, wala pa rin po. Pero tingnan nyo kung gaano naging considerate ang Panginoon.
Nasa 100%. Malinaw po yan sa Bible. Ang sabi po ng 1 Chronicles, mga kapatid, sa chapter 29, both riches and honor come of thee. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng kayamanan sa Diyos nang gagaling. Diba? For it is He that giveth power to get wealth. Hindi po pwedeng sa tinatangkilik mo, sabihin mo, ako to. No! Lahat ng meron tayo, sa Diyos po yan. Kaya nga ang tanong po nung bayan po niya, sabi ni David, but who am I and what is my people? That we should be able to offer so willingly after this sort. For all things come of thee. Amen? And thou reignest over all. Sabi niya, sa iyo lahat yan. Mga kapatid, mga minamahal, pag inaral niyo po, ito ang nakapagtatake. Halimbawa lang po, balikan niyo po yung kasaysayan ng tao. Diba? Sa kasaysayan ng tao, ang mostly, sinasabi nating problema ng unang tao, disobedience. Remember the story of Adam and Eve? Hindi ba, sa atin po, ang unang nakikita natin, ang problema nila, sinuway nila ang Diyos. Pero actually po, yung naging pagsuway nila sa Diyos, ay bunga po ng isang unang naging kasalanan po nila. Ano po yun? Disobedience ba right away? No. Mga kapatid, discontentment. Doubt. Yan po. Kaya pag inaral natin ang naging kasalanan ng tao, discontentment, doubt, at ang resulta, disobedience. Anong ibig kong sabihin ng discontentment? Mga kapatid, nung ilagay sila sa Garden of Eden, ang sabi, pwede mong kainin lahat. But the fruit of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. Mga kapatid, gaano kaya karami yung puno roon? Gaano kaya karami yung bunga doon? Imagine, kadami-dami ng bunga, at doon sa dami at sa lahat ng yun, lahat pwede mong kainin. Pero ang sinabi, but the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, yun ang wag mong kakainin. Mga kapatid, pag inisip kong mabuti, sa palagay ko hindi pa nga nakakain ni Adan lahat ng mga punong nanduroon eh. Ay, hindi pala puno, yung bunga pala, no? Hindi pa niya nakain yun eh. Isipin nyo, lahat po pwede. Yung pa namang isa na hindi po pwede. Nakukuha niyo po yung point ko? I-enjoy mo na yung para sa'yo. Pero yung para sa Diyos, wag naman pati yun. Makontento ka naman. Masyahan ka naman kung ano ang para sa'yo. Mga kapatid, bukod sa discontentment, maliwanag, ang Diyos ang nagsabi, pati Diyos pinagdudahan. Kaya ang tanong ni Satanas, tunay bang sinabi ng Diyos? Hindi ba sa panahon natin ngayon, ganyan din po ang tinig na naririnig natin? Tunay ba na dapat pa tayong mag-ikapo? Tunay ba na dapat tayong magbigay? Tunay ba? Ganon din po ang problema eh. Mga kapatid, mga minamahal, kaya sa ating pong pag-uusap ngayon, considering that we are now celebrating the 38th anniversary of this church, and I believe all of you will agree with me that God is so generous, that God is so gracious, that God is so great, that God is so faithful, that God is so good. Mga kapatid, ang daming in-enjoy ng church na ito. Amen? Yan ang tinatawag nating God's bounty and blessing. Not just as church, even as individual, I believe, kung bibigyan kayo ng pagkakataon para magsalita, marami sa inyo, sapagkat natutunan nyo po ang maging generous sa pagbibigay. I believe, mga kapatid, hindi matatapos ang araw na ito sa dami ng po pwedeng magpatotoo na napakabuti ng Diyos at napakamapagpala ng Diyos, hindi lang sa pangkalahatang kaalaman, kundi sa individual experience natin. Amen? Yung karanasan natin. Sa Bible po, mga kapatid, mula Old Testament, mula sa unang aklat, issue na po ang giving at ang offering. Ang ibig ko pong sabihin, when He created man, ang isa sa record na ipinakita sa atin sa usapan ng offering, yung offering ng kauna-unahang anak ni Adam and Eve. Ito po ay si Cain at saka po si Abel. Both of them nagdala ng offer. Pero yung isa tinanggap, yung isa tinanggihan. Diyan pa lang po makikita nyo na ang Diyos sa kanyang disenyo,
Hindi kahit ano, okay? Kasi ginagamit ng marami yung 2 Corinthians 9:7. Every man according as he purposeth in his heart. Kaya po kinokontra na yung maraming giving. Dahil ang giving daw na dapat i-apply natin ngayon, kung ano na lang ang pasya ng puso mo. Mga minamahal, kung ikaw ay may puso ng isang tunay na Kristiyano, hindi mo kokontrahin ng lahat ng giving na itinuro sa Bible. Ang issue ng 2 Corinthians 9:7 ay hindi po talatang pangkontra sa mga itinurong giving sa Bible. Ang 2 Corinthians 9:7 ay magkakaroon ng masasabi natin pagtitibay sa pusong dapat taglay o sa attitude na dapat taglay natin pag tayo magbibigay. Amen? Kumbaga, kahit ibigay mo first fruits mo, kahit ibigay mo tithes mo, kahit ibigay mo yung mission commitment mo, kung mabigat naman sa puso mo. Ang issue po, yung heart. Hindi po kinontra ng 2 Corinthians 9:7 yung first fruits. Hindi po niya kinontra yung tithing. Mga kapatid, kung titingnan nyo pa nga, nagsimula ang verse 7 sa sinabi po ng verse number 6, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully." Kaya lahat ng giving na nakita nyo sa Bible, pagkakataon po yan, mga kapatid, upang tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Amen? Hindi tayo pinagbibigay ng Diyos para maisahan niya tayo. Hindi tayo pinagbibigay ng Diyos para po magipit tayo. Pinagbibigay tayo ng Diyos sapagkat ididisenyo ng Panginoon for you to enjoy His bounty and His blessing. Give. Amen? Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Meron po tayong magandang matutunan. Sa Bible po, merong giving for the master. Remember Mary? Nung inabangan po niya si Jesus Christ, nung mabalita niyang pupunta sa Bethany, ano po ginawa niya? Yung kanyang precious ointment, yung alabaster box of ointment, inihanda po niya. Gaano ang halaga po nun? Isang buwang sweldo? Hindi po. Ika po? Hindi po. Ang aral po mula doon sa ini-offer nung babae, 1 taong sweldo nang nagtatrabaho. Yung pong alabaster box of ointment, ang sabi po, very costly. Ibig sabihin, nakita natin na nagawa ni Mary na i-offer. Bakit? Kasi ang tiningnan ni Mary, hindi yung halaga ng alabaster box of ointment. Ang tiningnan niya, yung halaga ng pag-aalayan. Yung halaga ng pagbibigyan. Mga kapatid, tuwing nakatingin kayo sa kung gaano kalaki yung ibibigay nyo, baka mapigilan kayo. Pero kung kayo po'y sesentro sa kung sino ang pinagbibigyan natin, maniniwala ako, mga kapatid, na talagang with a cheerful heart, ibibigay mo yan. Sapagkat pag inisip natin kung sino ang Panginoon at ano ang Panginoon at ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay, dadaling ka niyan sa realization na kung ano man ang ating maibibigay, for sure, ibibigay natin yan ng buong puso at walang halong pait ng kalooban. Amen? Yes. So giving for the master. Sabi po ng mga nakapaligid, sayang naman. At ang isa sa inalanan na sobra ang panghihinayang doon sa alabaster box of ointment. Mga kapatid, yung kasi ang difference eh. Hindi ba si Judas? Remember Judas? Hindi ba siya po yung talagang nagsalita? Naging very vocal siya. Sayang naman, yung precious ointment na yan. Ganito, ganon. Yan po pinalabas ni Judas. Maitutulong yan sa mga mahirap. Kung ibinenta yan, ang laking halaga niyan. Mga kapatid, ang kaibahan ni Judas kay Mary, si Mary nakatingin sa inoferan. Etong si Judas nakatingin sa offer. Naintindihan niyo po? So mga kapatid, kaya naman pagka tiningnan natin, kamusta ang image ni Judas? Sino sa inyo, lalo na yung mga bagong mag-asawa, sino sa inyo ang excited na magkaanak kayo dahil gusto nyo, pag nagkaanak kayo, papangalanan nyo ng Judas? Mga kapatid, hindi lahat ng Judas sa Bible masama. Pero dahil dito kay Judas Iscariote, sumama ang impresyon ng pangalang Judas, di po ba? Alam niyo po ba ang pangalang Judas, pati mga jeepney driver, hinudas po yan, mga kapatid. Pati mga jeepney driver, pagka nabasa niyo po, nakalagay po doon sa kanilang mga, God knows, who does not pay. Nakita niyo? Para mabigyan ng warning yung mga 1, 2, 3 at yung mga hindi magbabayad. Ang nakalagay doon, God knows who does not pay. Di ba? At ang nakalagay na who does doon, yung, hindi po yung who does, kundi yung pangalan po ni Judas. The image of Judas. Mga batid.
Sana po wala ritong ka-espiritu ni Judas na di ba, nangihinayang sa mga ibinibigay. Sana po lahat ng nagbibigay ng first fruits dito, may cheerful heart. Amen? Sana lahat po ng nagbibigay ng tithes, hindi grudgingly, hindi dahil sa gipit, hindi dahil sa kailangan, kundi, kasiyahan ng ating puso na ito po ay ating gawin. Amen? So, yun po yung difference, mga kapatid. So, giving for the master, giving for the ministry, giving for mission, giving for the man of God, giving for mankind. Yan po ang giving na matututunan natin sa Bible. Kaya sa pangkalahatan, give and it shall be given you. Anumang klase ng pagbibigay yan. Basta ang titiyakin lang po natin, yung pusong tama. Ano po ba ang pusong tama? Tingnan nyo po. Para sa pinakamalakas na puwersa ng giving, kahit anong tapang ng pastor, kahit anong tapang, kahit anong pananakot, hindi effective yan. Tandaan nyo po, hindi effective yan. Sa usapan ng giving, ang pinaka-epektibo, yung AAA. AAA na epektibo na motibasyon o puwersa para ang isang Kristiyano maging giver. Ano po yung AAA na yan? Number 1, affection. Di ba? Titiyakin ko po sa inyo, kapag ka ang tao po nagmahal, walang mahirap mayaman po dyan. Mapapansin nyo po yan, Mrs., nung ligawan time, di po ba? Kahit na kung tutuusin, hindi naman mayaman, pero makikita nyo, pagka poporma sa inyo, si Mister, nung naliligaw pa yan, laging may dala-dala yan. At minsan natatouch ka. Bakit? Alam ko namang wala ka. Alam ko namang hindi ka mayaman. Pero paano mo nagawa? Yung iba nga po, merong kwento dyan, Pastor. Talagang tuwan-tuwa siya. Kasi ang totoo niyan, mahina ang loob niya dahil alam niyang hindi siya mayaman. Pero talagang na-inlove Na-inlove. O isang araw, Pastor, pumunta po doon sa nililigawan. Naku, ganda po ng bulaklak. Napakaganda. Okay? Kaya lang, nung matuklasan, kinuha pala sa sementeryo, Pastor. Yung mayaman doon na kumuha ng bulaklak at ibinigay, nalaman nung nililigawan. Sabi niya, ano ka ba? Galing pala doon sa sementeryo tong bulaklak na ito. Ba't binigay mo sa akin? Sabi niya, kasi patay na patay ako sa iyo. Di ba? Kaya nakalusot. Nakalusot, yung bulaklak. Kaya pala galing sa sementeryo kasi patay na patay ako sa iyo. Mga kapatid, kidding aside, hindi ba ang isang tao pag nagmahal, yung pong Macedonian para biblical? 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8. Because sometimes, parang ang tendency po natin, ikatwira natin or i-justify natin yung antas ng buhay natin. Mahirap lang ako, hindi kami mayaman. Mga kapatid, ang Macedonian churches, niliwanag ng Biblia, 2 Corinthians chapter 8, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that? In a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Ano po ang pinatotoo nila? Anong patotoo tungkol sa kanila? For to their power I bear record, ye and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take up us as the fellowship of the ministering to the saints. Ito ang impressive. Ang impressive, mga kapatid, verse number 5. And this they did. Ito yung ginawa nila. And this they did. Not as we hope for. But first, gave their own selves unto the Lord and unto us by the will of God. Mga kapatid, ang usapan ng giving, hindi usapan ng yaman. Hindi usapan ng estado sa buhay. Minsan talagang mapapahaleluya ka na makakita ka ng mga Kristiyano na nagtitinda lang. Hindi mo iisipin pagka nagbigay. Grabe, bigay ng mayaman. Bakit? Kasi may pagmamahal. Mga kapatid, ang issue ng giving is about our affection. Ang isang taong nagmamahal, titiyakin ko po sa inyo, hindi niya idadahilan ang hirap ng buhay. Gagawa po yan ng paraan upang may express yung pagmamahal na yan, mga kapatid. Kasi po, ang giving, pag inaral nyo, ang giving ang isa sa matibay na patotoo ng pag-ibig. Sino sa inyo naniniwala na mahal talaga tayo ng Diyos? Please shout Amen. Do you really believe na mahal tayo ng Panginoon? Well, ang sabi ng John 3:16, sabay-sabay po,
John 3:16, ready, begin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mga kapatid, mga minamahal, maliwanag po na yung ating pong pinaniniwalaan, hindi biro ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? Kahit po ba umuulan, naintindihan niyo po yung mga... Okay, malinaw pa rin po yung ating pong mga pinag-uusapan. Mga kapatid, pansinin niyo po, ang isang magandang ating mabigyan ng weight, doon po sa John 3:16, is the two-letter word, so. For God so loved the world. That two-letter word, so, gave emphasis and weight sa klase ng pag-ibig ng Panginoon. Ako po'y Tagalog na Tagalog. Kasi po, ang nanay ko po, Bulakenya. Ang tatay ko po, Bulakenyo. Kaya, bulukin nyo ako, mga kapatid. Tagalog na Tagalog po ako. Alam nyo po ba yung sinabi ng Tagalog na salin? Gayon na lamang. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Yung salitang gayon na lamang, yan po'y salitang ginagamit sa isang bagay na hindi mo maibigay ang eksaktong sukat. Kaya pag sinabing, gayon na lamang ang galit niya nung malaman niya, gayon na lang, di ba? Ang tuwa niya nung mabalitaan niya. Yung salitang gayon na lamang, salitang ginagamit ng mga Katagalugan sa isang bagay na ilalarawan nila sa isang bagay na hindi nila maibigay yung exact measure. Kaya that is exactly what we need to understand. When the Bible says, for God so loved the world, maintindihan nyo po na yung characteristic ng love of God is immeasurable, it is incomparable, and it is incomprehensible. Ang ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo talaga masukat. Walang sapat na sukat. Yung pag-ibig ng Diyos, incomparable. Wala kang pwedeng itapat, wala kang pwedeng ikumpara. Yung pag-ibig ng Diyos, incomprehensible. Ibig sabihin, ang hirap ipaliwanag. Ako, makasalanan ako, namatay ang banal na Diyos para sa akin, ang Panginoong Jesus. Ako, inibig ng Panginoon. So hard to understand, so hard to explain. But listen, minahal talaga tayo ng Panginoon. Amen? Ngayon, ito po yung point. Ang pagmamahal ng Diyos, paano niya pinatunayan? For God so loved the world that He gave. Sino sa atin ang nagmamahal sa Diyos? Lahat ng nagmamahal sa Diyos, pakitaas ang kamay. Lahat lang na nagmamahal, walang pilitan to. Kung mahal mo lang talaga ang Diyos, pakitaas mo ang kamay mo. Huwag mong ibababa hanggang mamaya. Sige po. Okay? Baba nyo na po. Kung ang Biblia sinabi sa atin, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na Kanyang ibinigay. Pag-isipan nating mabuti, sino ibinigay? Ang Kanyang bugtong na anak. Gaano siya kahalaga? Pinataas ko kayo ng kamay. Lahat ng nagmamahal sa Diyos Ngayon, kung ating kukunin yung concept ng talata, dahil mahal ng Diyos ang tao, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi natin, mahal natin siya. Ano ibibigay natin? Sana po dahil mahal ng Kristiyano ang Panginoon, kaya ibinigay niya ang kanyang first fruits. Kaya ibinigay niya ang kanyang tithes. Kaya binigay niya ang kanyang offering. Kaya binigay niya ang kanyang sacrificial giving. Kaya ibinigay niya ang kanyang mission giving. Lahat ng pagbibigay natin, sana po kapahayagan ng pagmamahal. Because I believe, ang malakas na puwersa ng pagbibigay ay ang pagbibigay because of affection. Second A, because of appreciation. Ang isang matindiring pagbibigay, yung pagbibigay bunsod ng pasasalamat. Una, dahil sa pagmamahal. Pangalawa, dahil sa pasasalamat. Pagka ang isang Kristiyano ay totoong thankful, yung totoong thankful, ang iniisip niyan, ano kaya ang pwede kong ibalik? Ano kaya ang pwede kong maging pamamaraan ng pasasalamat? Okay, for better idea, Psalm chapter 116 and verse number 12. Psalm 116 and verse number 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Dahil sa naisip niya yung ginawa ng Panginoon sa kanya.
Si Mary, na-appreciate niya ang Panginoon, kaya hindi siya nanghinayang doon sa binigay niya. Minsan may isip mo, mahal talaga kaya ng Kristiyano ang Panginoon? Ba't natitisod sa giving? Di ba? Bakit may issue sa giving? Talaga kayang thankful? Bakit? Ha? Bakit nag-negative, mga kapatid? Pagka ang isang tao totoong thankful, ang takbo ng isip niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ang sabi ng verse number 17, Psalm 116, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Amen? So kaya, doon natin lalaman kung nagmamahal ang Kristiyano sa Diyos, kung nagpapasalamat talaga tayo sa Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Chronicles chapter 29. 1 Chronicles chapter 29. Mula po verse number 9. Then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly unto the Lord, and David the king also rejoiced with great joy. Amen? Kaya nga sabi ko, pag pinag-usapan ng cheerful giving, meron pong Old Testament record ng cheerful giving. At ang Old Testament record ng cheerful giving, 1 Chronicles chapter 29. Malinaw po again sa verse number 9. Then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly unto the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 10. Ha? Sa verse number 10, napakaganda po ng binigyan din dito. Wherefore David blessed the Lord before all the congregation. Mga kapatid. At ang sabi po niya, Blessed be thou, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Why? Verse number 11. Thine, O Lord, is the kingdom. Amen? Thine, O Lord, is the greatness and the power, the glory, and the victory, and the majesty, for all that is in the heaven and the earth is thine. Ang sabi po, Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as heaven above all. Verse 12, both riches and honor come of thee, and of thine own, ang sabi po niya, and thou reignest over all, and in thine hand it is power and might, and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all. Now therefore, tingnan niyo po, okay? Sa verse number 13, Now therefore, our Lord, our God, we thank thee and praise thy glorious name. Ang isang tao po, pagka thankful, magugulat kayo. Kanina may kinukwento po sa atin. Isa sa outreach preacher natin, sino po ba dito yon? Diba? Hindi para i-exalt yung tao. Pero, para maisipan nyo pong gawin yun. Ano yun? Nagpapasikat po ba kayo? Definitely hindi. Kasi hindi naman natin kailangan sumikat eh. I believe, mga kapatid, issue ng heart. Ang isang taong malalim ang pagmamahal sa Diyos, talagang hahanga ka sa kaya niyang gawin, sa kaya niyang ibigay. Ang isang tao na lubos at labis ang pasasalamat sa Diyos. Mga kapatid, kung hindi ka niligtas ng Panginoon, anong klaseng buhay meron ka? It is good for all the believers to realize and understand that it is because of God kung bakit nagbago ang ating buhay. It is because of the Lord kung bakit binless ang ating negosyo, kung bakit gumanda ang takbo ng pamilya natin. Kaya nga sabi ko po, nung isang pagkakataon po, nayanig po ako sa isang miyembro namin. Hindi po church, isang miyembro na nagulat po ako, mga kapatid. Ang kanilang naging kalagayan, nagkaroon sila ng family problem. At doon sa family problem nila, hindi biro, para magka-idea kayo kung bakit sinasabi kong hindi basta-basta yung problema nila. For more than a year, wala silang batian. At ang takbo ng isip ng nanay, sabi niya, pag nagkita kami ng anak ko, alam niyo po ba yung mga iniline up na niyang mga salitang sasabihin niya? Pag nagkita kami, wag na wag magkita kami. Sobra po ang galit sa puso. Naka-attend ng church, pastor. Nung naka-attend ng church, na-move ng salita ng Panginoon. And then, para maikat natin yung kwento, lumapit po sa akin at umamin siya. Kristiyano na siya, pero paano ang gagawin niya? Ganito na kabigat ang sitwasyon nila sa pamilya. Sabi ko, yan ay mabigat kapag ka nandun ang pride. Ang katapat ng lahat ng yan is humility. Kung talagang mahal nyo po ang pamilya nyo,
hindi kayo dapat magdalawang isip na kung kailangan bumaba. To cut this long story short, mga kapatid, alam niyo po ba, sa maraming pagkakataon na hindi sila nakikita, kung kailan po napayuhan na siya, doon dumating yung time na nagkita sila sa mall. Eh syempre ako po may idea ako sa tindi ng galit niya. So tinawagan po niya ako, Bishop, nandito po yung anak ko, nandito po yung pamilya niya. Nako, ano po ginawa niyo? Sabi kong ganun. Kasi iniisip ko baka nag-skandalo eh. Sabi niya, wala po. Nagyakapan lang po kami. Nag-iyakan lang po kami. Tapos natawa pa nga ako eh. Sabi ko, ibig nyo sabihin, hindi po kayo nagsalita ng mga, hindi po. Ang totoo niyan, binili ko pa po silang lahat ng Crocs. Alam niyo yung Crocs, di po ba? Dahil doon sila nakita sa store na yon. Wow, napa-amen po ako. Isang araw, patungo po ako sa aking engagement. Revival meeting sa bandang Pasig. Alam niyo po, tumawag po sa akin. At sa sobrang pasasalamat nila, sa akin pa lang po ito. How much more sa Diyos, mga kapatid? Alam nyo, napagkasunduan ng pamilya nila na yung atin-atin lang yung elite grandia, ibinigay po sa akin. Sabi ko, bakit? Sobrang pasasalamat po namin. Ginamit kayo ng Diyos sa family namin. Mga kapatid, ang gusto kong i-point out sa inyo, kasi po, kahit siguro magkapera ako, hindi ako basta bibili nun eh. Kasi malaking halaga po yun, mga kapatid. At sa totoo lang po, hindi ko ma-imagine na magkakaroon ako ng ganong sasakyan. But because the family is very thankful, sa naging pag-uusap nila with one heart, they decided na ibibigay po sa akin yung binili po nilang Elite Grandia. Magkano po ang halaga nun, di po ba? Medyo mahirap lang po magkwento dahil baka mag-sound Pero ang mahal po nun, mga kapatid. Opo, yun po ang ginagamit ko sa ministry. Ang sabi po nila, bilang pasasalamat. Ngayon, nung ako po bigyan nila nun, meron po akong Starex. At maayos naman po yung Starex namin. Ang sabi ko, kung ganon, gusto nyo po, swap tayo. Okay? Thank you for your heart. Binibigay po nila sa akin eh. So sabi ko, ibibigay ko na lang po sa inyo yung Starex. Ay, hindi po, Pastor, talaga. Sabi ko, pag hindi nyo po kinuha yan, hindi po, Pastor, na pagkasunduan namin pamilya. You know what I did? Binenta ko yung Starex. At yung pinagbenta ng Starex, kasi babayaran din po nila yun eh. Sila po yung nagbabayad nung elite ko, mga kapatid. Kasi pag hindi nila binayaran yung elite, mai-elite po yan, mga kapatid. May elite. Kaya pag tiningnan nyo po, naka-elite pa ako. Pag bumaba ako, nakita nila ang liit na naka-elite, mga kapatid. Gusto nga nila, lagyan pa ng wangwang. Sabi ko, pag nilagyan mo ng wangwang yan, tapos makikita bababa ako, sasabihin nila, aba, naka-wangwang pa si Weng-Weng, di ba? Kilala nyo ba si Weng-Weng, mga kapatid? Kaya kami, very close kami si Pastor eh. Di ba? Mga kapatid, alam nyo po, nung ibinenta ko po yung Starex, kahit ibinigay ko po yung lahat ng napagbilan ko po, yung halaga ng Starex, wow, sulit na sulit pa rin. Kasi Elite Grandia po yun eh. Matindi yun. Bakit ko kinukwento? Hindi mo kayang tawaran ang kayang gawin ng isang tao na nagpapasalamat. Ngayon, tukuyin na natin. Ano ba nagawa ni Freddy para sa kanila? Mas matindi po ang ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya mga kapatid, doon po sa lahat ng ipinagkatiwala ng Panginoon, lalo na po yung 8-door commercial apartment na ibinigay ng Panginoon sa kanila, lahat ng unang rent doon, pasasalamat nila, inilagay po nila sa church. Alam nyo, hindi mo kailangan piliting magbigay ang nagmamahal. Kusang tibok ng puso niya. Hindi mo kailangan piliting magbigay yung nagpapasalamat. Sabi ko nga, di ba, halimbawa lang po, nasa outing kayo, nalunod ka, na ang pakiramdam mo, patay ka na dahil walang nakakakita sa iyo. Nalayo ka, and then all of a sudden, may biglang humawak na kamay sa iyo, may kasama ka pala, na nakita ka, sinagip ka, anong gagawin mo pagkatapos? Hindi ka magkakandatuto niyan. Ay, salamat talaga. Kala ko katapusan ko na. Kala ko kamatayan ko na. Salamat talaga.
panay na ang pasasalamat mo, pero pagkatapos niyan, hindi ka pa rin mapakali. Ano kaya ang pwede kong iregalo sa Kanya? Ano kaya ang pwede kong ibigay sa Kanya? Paano ko kaya i-express na sobrang pasasalamat ko? Kasi kung hindi sa Kanya, lunod ako. Mga kapatid, yung po, lunod sa tubig. Kung ikaw hindi niligtas ng Panginoon, sa impyerno ka pupunta. Pero ngayon, niligtas tayo ng Panginoon. Ang tanong, gaano ka nagpapasalamat sa Diyos? Tapos, issue ang giving sa'yo. Sa usapan ng giving, dapat kung Kristiyano ka, wala nang issue. Siguro meron tayong pwedeng issue. Pagka giving ang pinag-usapan, walang kung ano-anong issue. Ang pwede lang issue mo yung cheque mo ng first fruit mo. Issue mo yung, okay? Yun siguro ang pinakatamang issue doon, mga kapatid. So, ang gusto ko pong i-point out, ang pinakamalakas na puwersa sa giving, affection. Pag mahal mo talaga ang Diyos, walang problema sa giving. Okay? Pangalawa, affection, appreciation. Kapag ka totoong nagpapasalamat ka. Pangatlo, ano sa palagay niyo yung pangatlong letter A? Adoration. Ha? Ito yung malalakas na puwersa na po pwedeng maging motibasyon para tayo magbigay. Affection, appreciation, and adoration. Diba? Kapag ka sumasamba ka, nakita nyo naman yung mga sumasamba, kahit mali ang pagsamba, pagka sinasamba nila, grabe, magugulat ka kung ano yung kaya nilang i-offer, kung ano yung kaya nilang ibigay. Kaya ang tanong, sa pagbibigay ba natin, may pagmamahal ba? Sa pagbibigay natin, may pasasalamat ba? Sa pagbibigay natin, may pagsamba ba? Kasi para sa akin, yan po ang magiging dahilan para hindi maging issue sa iyo na talagang kompletohin mo yung first fruits commitment mo. Kompletohin mo yung dapat ibinibigay mo para sa Panginoon. Ngayon po, nasa panahon tayo, nasa social media, may kukuha ng mga preachings na ganyan, tapos ipopost, tapos ibabash, mga kapatid. Kung ikaw ay Kristiyano at kaisa ka ng mga ganon, you better examine yourself. Mga kapatid, kasi sa totoo lang, kahit 100% ang hingin ng Diyos sa atin, karapatan niya lahat yan. Diba? Hindi, yung mga pastor lang ang yumayaman dyan. Ang tanong ko po, kung yung mga anak ng dyablo, umaangat ang buhay, ang pastor ba masamang umangat ang buhay? Diba? Ano po ba ang sabi ng Bible? A faithful man shall abound with blessing. Paano kung faithful yung pastor? Ano ba ang sabi ng Bible? A faithful man shall abound with blessing. Nung kami po'y magsuko ng buhay, di naman namin naiisip yung mga gagawin na ito ng Panginoon sa amin eh. Ang talagang takbo ng isip namin, tinawag kami, sumunod kami sa Panginoon. Mga kapatid, yung sinasabi po ni Pastor kanina, sa iba hindi madaling paniwalaan yun. Lahat ng kanyang support, ibinibigay niya. Mga kapatid, nakaka-relate ako sa kanya. Kasi ang idea ko po, yung support ko po, nandoon lang sa church. Ang dahilan, kasi may mga members po kami, na bukod po sa kanilang giving sa church, ang isa sa naging practice nila, sa giving nila, laging may kasama para sa pastor. Kasi sa Bible po, meron ding giving for the man of God. Diba? Pag inaral po natin sa banal na kasulatan, ang sabi po ng Galatians chapter 6 and verse number 6, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 9 verse number 7, okay, who goeth a warfare anytime at his own charges, who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof, and who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock. Makikita nyo po na talagang ang Kristiyano, ang mga miyembro na mahal ang Panginoon, mahal ang pastor, nagpapasalamat sa Panginoon, nagpapasalamat sa pastor, pero yung pagsamba hindi po pwede dahil sa Diyos lang yan. Pero kung tayo po ay tunay na nagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid, hindi ka dapat naaapektuhan. Minsan, hindi na nga ikaw ang nagbigay, minsan apektado ka pa. Ba't ang ganda ng barong ni pastor? Saan niya kaya kinuha yan? Para nga hindi ka na nagtatanong, ikaw na ang magbigay ng barong. Para hindi mo na itatanong, saan ba galing yung barong ni pastor? Kundi, nahandun ka, nakaupo ka dyan, yung pastor mo nakabarong, praise God. Di ba? Ang ganda pala nung barong na naibigay ko sa... Huwag mo na lang ipamalita sa katabi mo. Opo, baka mamaya gayahin ka pa eh. Di dadaming masyado barong ni pastor. Mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po
ng ating pong pagdiriwang ngayon. Sapagkat no one can deny na ang church na ito ang isa sa patutuo ng kasaganahan at pagpapala ng Diyos. Alam niyo po, maganda lang makita natin ang giving sa turo ng Biblia. Ang giving po, itinuturo nito, the principle of sowing for reaping. Ang pagbibigay po ay pagtuturo ng prinsipyo ng paghahasik para umani. Anong itatawag nyo sa isang tao na hindi naman nagtanim, gusto umani? Hindi naman naghasik. Kaya nga sabi ko, natatawa sila pastor eh. Kasi ang 2 Corinthians 9:7, nanggaling yan sa verse number 6, di ba? Balikan natin yung verse number 6. Ano po ang sabi? But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Sa Tagalog, simpleng-simple po, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, okay? Konti hasik, konti ani. Dami hasik, dami ani. Oh, ngayon, ikaw pa siya. Ano iyo pa siya? Di ba? That's the idea. Ang naghahasik ng kaunti, bahagyana eh. Ang naghahasik ng bahagyana, aani ng bahagyana. Ang naghahasik ng sagana, aani ng sagana. Ang sabi ng verse 7, yun ang context. Ang context nung every man according as he purposeth in his heart. Ibig sabihin, ikaw ang magpo-purpose sa puso mo. Ikaw ang magpapasya. Ano yahasik mo? Marami o konti? Ngayon, kung ang pasya mo, konti ang yahasik mo, humanda ka na konti lang ang aanihin. Eh gusto mo pala marami ani. Eh sinabi naman ng Bible, maghasik ka ng sagana, aani ka ng sagana. Kaya sabi ko, simple, konti hasik, konti ani. Dami hasik, dami ani. La hasik, la ani. Diba? Hindi naman pwede, la hasik, gusto ani, ano, sinuswerte? Tama po? Kaya ang isang Kristiyano, dapat ang isa sa ugali, mapagbigay. Principle ng sowing and reaping yan. Diba? The principle of sowing for reaping. Kung gusto ng pag-ani, maghasik ka, magtanim ka. Ang ibig sabihin, ang giving sa Bible, inilarawan na sowing. Ang pagbibigay, inilarawan na paghahasik. Kaya, didepende sa desisyon mo yan. Ang Diyos ang nagsabi sa sulat ni Pablo na pag konti ang hasik mo, konti lang ang aanihin mo. Kaya napakaganda po na ang aralin natin sa Bible, nagbigay ka na ng misyon, nagbigay ka pa sa tithes, nagbigay ka ng tithes, nagbigay ka sa misyon, may offering, may sacrificial giving, meron ka pang giving sa mga project ng church. Aba, ang dami mong hasik. Ano ngayon ang aasahan mo? Dahil lahat may hasik eh. Naghasik ka sa tithes, naghasik ka sa first fruits, naghasik ka sa mission, naghasik ka sa project ng church, naghasik ka sa mga sacrificial giving. Ang dami mong hasik. Ano sabi ng Bible? Marami kang aanihin. Amen? Kaya sa church namin, ang aming pong prinsipyo, walang pilitan sa ayaw. Sa usapan ng giving, walang pilitan sa ayaw. Pero hindi doon natapos, walang pigilan sa gusto. Hindi naman pwedeng ayaw mo, hindi na natin gagawin ng giving sa church. Bakit? Titiyakin natin, merong may gusto. Amen? Bakit? May nagmamahal sa Diyos eh. May nagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid eh. At meron pong sumasamba sa Diyos. Napakahalaga po. Number 1, the principle of sowing for reaping. Number 2, the practice of sharing for rescuing. Ang giving po sa Bible, practice po yan ng pagbabahagi. Okay? Una, paghahasik. Ito yung pagbabahagi. Pagtulong ba? Yung nagbibigay. Malinaw po yan. Sa early church, nakita po natin na talagang dinamayan po nila yung mga wala. So, yun po ang isang magandang puso na pagpapalain ng Diyos, yung matulungin ka. Lahat ng pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa iyo, yung sharing for rescuing. May sitwasyon sa church. Nako,
Ang mission outreach natin, mukhang paalisin tayo. Halimbawa lang po, paalisin tayo doon sa nirerentahan nating place. Heto ka ngayon, magsishare ako para hindi tayo. Nire-rescue mo, nakakatulong ka. Yan po ang giving sa Bible. The practice of sharing for rescuing. And then last, mga kapatid, the purpose of saving for rewarding. What is number 1? The principle of sowing for reaping. Pangalawa po mga kapatid, the practice of sharing for rescuing. And then last, but not the least, the purpose of saving for rewarding. The Lord Jesus Christ Himself ang nagsabi, kung mag-iipon daw po tayo, wag daw po yung kayamanan dito sa lupa. Ang ipinupunto lang niya, pag diyan ka nakasentro, kinakalawang yan, nasusunog yan, nananakaw yan. Pero merong ipon na hindi mawawala. Yan po yung ipon mo sa langit. Amen? Kaya nga ang giving sa Bible, it is actually the purpose of saving for rewarding. Ang gusto ko pong makita nyo, sa Biblia po, pag ikaw ay nagbibigay, nag-iimpo ka sa langit. Yun po ang sabi ng Bible. Kaya sabi ni Paul, yung mga sumusuporta sa gawain, yung sumusuporta sa misyon, yung sumusuporta sa missionary, ano po ang sabi niya? Malinaw po, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Kaya ang pangako niya, malinaw but my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Sino sa inyo ang naging generous sa man of God na pinabayaan ng Panginoon? Di ba mapapansin niyo po yan? Kung sino po yung mga hindi nagbibigay, sila po yung Kaya sa church, sabi ko, pag kayo hindi na nagbigay, wala namang pipilit sa inyo. Pero wag namang hindi ka na nagbigay para ka pang si baby shark at ang mabigat yung iba si mommy shark. Di ba? Hindi na nga nagbigay Ang kapatid, paano po yung nagbigay? Pareho din po ang batas. Kung ikaw ay hindi nagbigay, hindi ka na nagbigay, huwag ka nang marami pang sinasabi. Paano po yung nagbigay? Kung nagbigay ka, huwag mo rin gamitin dahilan yung pagbibigay mo para marami ka rin sasabihin. Mga kapatid, pag nagbigay ka, magbigay ka na lang ng may masayang puso, mga kapatid. Hindi nagmamapuri, hindi nagmamayabang, hindi napipilitan, hindi nagrereklamo, hindi mabigat sa kalooban. Pagka nagbigay tayo, dapat because of affection. Pag nagbigay tayo, dapat because of appreciation. Dapat pag nagbigay tayo, because of adoration. Pagka yung po ang dahilan kung ba't tayo nagbibigay, hindi problema ang pagbibigay. At titiyakin ko po na ang makikita niyong larawan sa church ng mga Kristiyano na nagmamahal, sa mga Kristiyano na nagpapasalamat, sa mga Kristiyano na sumasamba sa Diyos, masaya ang pagbibigay. Amen? Pag tinitingnan ko po yung ini-accomplish ng Panginoon sa church na ito, naniniwala po ako na marami po talaga ang mga miyembro na kung saan ibang klase ang puso sa usapan ng pagbibigay. Ito po ang iiwanan kong salita sa inyo. The purpose of saving for rewarding. You know what? Sa pagbibigay po, may ganting pagpapala ka na sa lupa. Ganting pagpapala. May gantimpala ka pa sa kabila. Amen? Mga kapatid, once na ikaw ay naging generous sa iyong giving, may ganting pagpapala na sa lupa, may gantimpala pa sa kabila. Yan po ang malinaw na itinuturo ng Bible. Now, we are enjoying the blessing of God sa buhay natin bilang ministeryo ng Panginoon at bilang mga mananampalataya. Mga kapatid, mapagpala po ba ang Diyos? Kayo po ba'y pinagpapala ng Panginoon? Well, para magpatuloy ang kasaganaan at pagpapala, maging generous tayo. I-enjoy natin ang masaganang pagbibigay. Mga kapatid, mga minamahal, ipinakita ko po sa inyo ang giving. The principle of sowing for reaping. Huwag kang mag-expect ng ani kung hindi ka naghahasik. The practice of sharing for rescuing. Napakasarap sa puso na naging instrumento ka na sa pangangailangan nakatulong ka.
the purpose of saving for rewarding. Mga kapatid, lahat ng ating pagbibigay sa Biblia po, maliwanag, may ganting pagpapala na sa lupa, meron pa pong gantimpala sa kabila. And you know what? Ang sabi po ng talata, give, and it shall be given unto you. Good measure. Pressed down. Shaken together and running over. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Yan po ang pagpapala ng Panginoon. Let us enjoy God's bounty and blessing as we enjoy our generous giving. You cannot outgive God. Ha? Magbibigay ka pa lang, may nakahanda na ang Diyos na pagpapala sa iyo. At ang sabi po sa mga tithers, and I will open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Hindi kailanman sisira ang Diyos sa kanyang salita. Amen? Let us enjoy God's bounty and blessing as we enjoy our generous giving. Ang Kristiyano po ay dapat maging giver, sapagkat ang Kristiyano ang dapat nagmamahal, nagpapasalamat at nagsisisamba sa Panginoon. Again, congratulations po sa inyong 38th anniversary. Napakabuti ng Panginoon. Napakadakila ng Panginoon. And church, gusto ko rin pong sabihin sa inyo ito, na isa po ang church na ito na sinasaluduhan ko po sa laki ng puso nyo sa Diyos at sa kanyang gawain. Pag tinitingnan po ang inyong pastor, nagkakaroon kami ng idea na ang church ay may mga members na marunong kumalinga at mag-alaga sa kanilang pastor. Saan man pumunta ang inyong pastor, maganda ang representasyon at maganda ang inyong reputasyon. Hindi po mainam na ang pastor ay maging kahiyahiya o kaawa-awa, sapagkat ito po ay po pwedeng maging kahihiyan ng mismong kawan na kanyang pinangangalagaan. Una sa lahat, ang nire-represent ng pastor ay ang Panginoon na tumawag sa kanya. Ikalawa, ang church na pinagpapastoran niya. Kaya marapat lang po na tayo bilang mga mananampalataya ay maging generous sa ministry, sa man of God, sa mission, at sa ating kapwa-tao. Again, give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Listen to this. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Konti hasik, konti ani. Dami hasik, dami ani. La hasik, la ani. Pag la hasik, gusto ani, sinuswerte. Ang Kristiyano, hindi naniniwala sa swerte. Naniniwala tayo sa blessing. At para tayo pagpalain, giving is the key. Giving is the key. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa paalalang ito ng iyong salita. I pray, O God, that you will continue to motivate this church na talagang gawin po nila ang kanilang nakasanayan. Sapagkat hindi po maikakaila na ang church na ito ay niluto sa generosity pagdating sa ministry. Nakakatuwa na si Nanay tinuruan ang church na ito ng ayon sa sinasabi ng Biblia. Nawa, anuman po ang criticism, anuman po ang mga negatibong sinasabi ng marami, ang maganda po sa amin ay ang aming pong panghawakan na Biblia ang nagturo na dapat naming i-enjoy ang aming pagbibigay. Pagbibigay dahil sa pag-ibig namin, Panginoon. Pagbibigay dahil sa pasasalamat po namin, O Diyos. Pagbibigay dahil sa pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Nawa, ito po'y mapanatili ng iyong mga anak sa church na ito. At ang bawat isa, nawa, ito po ang naging hamon para makita po namin na sa patuloy na pagpapala at kasaganahan, ang amin pong magandang matutunan ay ang masaganang pagbibigay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tawagin ko po ang ating pastor.